Hello mga ka-travel, this is Paul of Global Pinoy Travel and Tours and welcome back to our channel. So in this video, bibigyan ko po kayo ng tatlong tips in choosing your travel and tours franchise. So alam naman ho natin, napakarami po ngayon yung mga travel and tours business na pinopromote online na ino-offer din po for franchise. So merong mga mura, merong mga mahal. So ano ba nga ba yung mga dapat nating tinitingnan? Okay, kung aling company or aling franchise business yung papasukan natin in terms of travel and tours. Kaya make sure guys na naka-station tayo hanggang dulo. So before we start, no, sa mga bagong viewers natin dyan, kung hindi ka pa naka-like, share, and subscribe dito po sa channel natin, please do so para lagi ka pong updated sa mga travel and business videos po natin. So with that, let's start! So, umpisa na tayo guys for our video. So, yung topic natin today is syempre yung ibibigay ko po na tatlong tips, no, para sa mga viewers natin. If you are thinking to start your own travel and tours business po, kumbaga ito yung mga bagay, no, na dapat nating tinitingnan, nire-research sa isang company or sa isang franchise business bago po talaga tayo pumasok, no? Kasi napakarami po yung mga nagme-message sa amin or uma-attend din po sa aming webinar dito po kay Global Pinoy na yung iba, naka-inquire na po sila sa ibang companies, yung iba nakita nila sa Facebook, no, pinopromote, dumadaan sa wall nila, and minsan nagtatanong sila, no, bakit Sir Paul ito mas mura yung franchise nila? Ano ba yung pinagkaiba, okay, kay Global Pinoy? So, ngayon, syempre guys, lahat naman siguro nung negosyo, no, na ino-offer is maganda naman, okay? Pero syempre, we must take note po na tayo bilang magpa-franchise, okay, tayo na bilang mag-uumpisa ng isang negosyo is syempre responsibility din po natin na mag-research din. Okay, kasi syempre magpapalabas po tayo ng puhunan, tama po ba? Magpa-franchise po tayo. So lalo na po for travel and tours, may mga criterias po kasi yan, no, para sa atin na talagang lumago and maging successful din tayo sa ganitong negosyo. Okay? So ito guys, no, tip number 1. Okay, ano ba yung mga i-check natin once na nakakita ka na ng isang travel and tours business na pwede mong i-franchise? So, syempre ito, siguro ano na lang disclaimer sa mga manonood. So, ako po, since part po ako or franchisee din ako, and yung pinopromote ko is Global Pinoy Travel and Tours, so medyo bias po talaga ako, di ba, kay Global Pinoy. Pero syempre, sa mga viewers natin dyan, hopefully makatulong po yung video na to, na para at least mabigyan po kayo ng idea, no, kung ano man yung pipiliin nyo, anong company man yan, or kung sino man yung na-message nyo or naka-assist sa inyo. So, it's up to you pa din naman, no, yung decision at the end of the day. Pero, syempre, para sa akin po, so since nasa Global Pinoy po ako, and 8 years ko na po itong ginagawa, so syempre, yun po yung maisasuggest ko. Diba, si Global Pinoy Travel and Tours. So, ito guys, no, tip number 1 in choosing your travel and tours na business franchise. So, number 1 doon is dapat po yung company, no, na sasalihan natin kung saan po tayo mag-a-avail ng business or franchise, dapat po is kompleto ng legalities. Okay? So, ano ba yung mga legalities na dapat chine-check natin? So, unang-una, syempre, registered po yan sa SEC. So, kumbaga yung mga businesses po kasi, lalo na po yung mga pinapa-franchise, so most likely kasi, no, under corporation po yan. Okay? So, dapat registered sa SEC. So, aside pa doon, dapat may mga mayor's permit, business permit, and BIR. Okay? So, hindi po pwede, di ba, na nagpapa-franchise, doon tayo mag-a-avail ng franchise, tapos, hindi pala kompleto ng legalities. Ibig sabihin, hindi sila legal na nag-ooperate. Okay? So, ano pa yung mga legalities na dapat hahanapin natin? So, ngayon, nire-require po nung batas natin, no, dito sa Pilipinas. So, since travel and tours po yung ating negosyo na gustong umpisahan, yung company din po dapat kung saan po tayo magpa-franchise, dapat is accredited po ng Department of Tourism. Tip number 2 in choosing your travel and tours na franchise business. So, yung pangalawang tip natin guys, syempre dapat yung company po na kung saan tayo magpa-franchise is dapat merong physical office. Okay? So, kumbaga, iba din ho talaga, no, yung alam mo na yung company na sinalihan natin kung saan po tayo nagtiwala, 'di ba, na magpa-partner sa isang business is merong physical office po para in case malay mo malapit ka doon sa opisina nila, pwede mo talagang puntahan,
pwedeng mag-visit ka doon para at least makita mo din, no, kung yung operations nila, tumatakbo ba talaga yung business. Kasi honestly guys, no, marami po akong nakausap, and yung iba doon, karamihan yung mga business partners ko din, mga nag-franchise po dito kay Global Pinoy, karamihan po sa kanila, bago sila nag-start or nag-avail kay Global Pinoy, may mga sinalihan na po sila dati, yung mga nakikita lang nilang nag-o-offer din ng travel and tours franchise sa online. So, yung iba sa kanila, no, 2,000 lang daw, 5,000. May negosyo ka na, travel and tours. Pero late lang nilang nalaman na yun nga, wala palang opisina, parang online lang nag-ooperate, walang sariling system, no? Kumbaga may group chat lang sila, doon sila nagpapabook. So, parang agent lang talaga yung labas nila. Hindi sila mismo yung nagbo-book para sa clients nila. So, ngayon guys, syempre, ibang factor din yon, no? Pag, syempre, yung isang company is merong physical office. At least, ikaw mismo, 'di ba, kampante ka, no, na anytime pwede siyang puntahan. Kung gusto mong makasigurado talaga, pwede kang maka-visit doon, makita mo na totoo. Okay? So, yun po yung pangalawang tip ko, which is kay Global Pinoy po, yung ating main office is nasa Quezon Avenue in Quezon City. Okay? So, dalawa po yung opisina natin doon. Meron tayong franchising office and meron din tayong reservation team office, okay, para sa mga clients naman na gustong mag-book or mag-avail nung mga tour package. So, ngayon, no, last tip, no, tip number 3 in choosing your travel and tours na franchise business. So, number 3, ito guys, no, kumbaga, importante din, no, kasi franchise business nga po yung papasukan natin, ika nga. So, number 3 doon is titingnan din natin kung meron bang support system, okay? So, ano ba yung support system na binabanggit ko? Ibig sabihin po niyan, once you start, no, nakapag-franchise ka na, meron bang mga trainings na pinoprovide? Okay, meron bang customer support na if ever in the future, nagkamali ka sa transactions or meron gustong ipabago yung mga clients natin, may mga changes dun sa booking, sa transactions, meron bang customer support na mag-a-assist sa atin? Ngayon, for the tour packages naman, saan natin kukunin yung tour packages? Tayo pa ba yung gagawa ng mga package, yung mga inclusions, or pinoprovide na yun directly ng company? Okay? So, dito po kay Global Pinoy, ang kagandahan, yes, meron po tayong sariling customer support, 24/7 po yun, mag-a-assist sa atin. Meron tayong reservation team na sila po yung magpo-provide ng mga tour packages po. May mga ready-made na mga digital materials, ipopromote na lang natin, no? Yung mga tour packages na yan, trip to Japan, Korea, Taiwan, Thailand, Boracay, Palawan, marami pa po. So, tayo mismo, mas madali na lang yung pagnenegosyo natin kasi nga, kumbaga, ikakopy na lang natin, igagrab na lang natin, at ipopromote, no? Ipopost na lang sa sarili nating mga social media pages. So, ganun po kaimportante, guys, yung support system, no? Kasi nga, syempre, aminin man natin or sa hindi, napakahirap po talagang mag-business, lalo na kung ikaw ay first-timer sa pagnenegosyo. Kaya yun po yung nagandahan ko din, no, dito kay Global Pinoy. So, may mga trainings, may mag-a-assist sa atin na mga admins po, okay? So, may customer support. So, halos lahat, no, kailangan na lang talaga nating aralin yung negosyo na to. Kaya yun guys, no, yung mga 3 tips ko na maibibigay in this video. So, ulitin ko po, no, disclaimer lang. Siyempre ako po, bias ako kay Global Pinoy. So, siyempre ito po yung negosyo na ginagawa ko. Ito po yung pinopromote natin. Pero siyempre, at the end of the day, it's your decision pa din. Okay? So, kung anong business ba yung uumpisahan mo, saang company ka, magpa-franchise, kung meron kang nakitang ibang travel and tours company na nag-o-offer, na feeling mo much better kay Global Pinoy, then go ahead. Wala pong problema yon. Okay? So, yung video naman po na to is for the information lang din na makadagdag po, okay, nung idea sa mga viewers natin na dapat ano din tayo, no? Dapat careful din tayo in terms sa pag-i-start din or pagpa-franchise nung isang negosyo. Dapat nagre-research din po tayo, okay? Pero if ever sa mga viewers natin dyan, if you want to know more about Global Pinoy, kung gusto mong malaman all about our company, yung mga legalities na available natin, yung office natin, ano ba yung mga services na ino-offer, paano tayo kumikita dito sa travel business, and ano ba yung mga different franchise packages natin to start. So, meron po tayong daily webinar na kinakandak. Okay? So, online po yun. Pwede tayong umattend via Zoom. So, may schedule tayo ng 1 p.m., 4 p.m., and 7 p.m. daily. Kaya if ever,
gusto mo munang makinig, no? Gusto mo munang malaman, magkaroon ka ng more ideas about our business, message mo ako directly para mabigyan po kita ng invitation link. And once you decide to start, ako din po personally yung mag-guide and mag-a-assist sa'yo. Okay, so that ends our video for today. So ulitin ko po sa mga viewers natin, please do like, share, and subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga travel and business videos natin. Kaya sa mga viewers din natin, no, bago po tayo magtapos, if ever na umabot ka dito sa last part ng ating video para malaman ko po and pwede din kitang ma-shoutout sa ating mga susunod na videos, please comment down below travel. Okay, please comment down, no, sa comment section natin travel para alam ko kung sino talaga yung mga pinatapos yung video natin na to. So with that guys, see you on our next videos. God bless po sa ating lahat.